Naniniwala si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na posibleng may kinalaman sa nabigong kudeta sa Senado ang report ng kanyang komite sa flood control scandal. Masakit daw mismo para sa kanyang rekomendasyon ng BRC pero kailangan daw sundin ang ebidensya. Half joke, half serious. Ganito inilarawan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang plano umanong term sharing ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ikinwento ni Lacson kung paano inoffer ni Soto ang liderato sa senadora. Noong Monday, when Senator Loren and Senate President Tito talked doon sa office niya, sinabi niya naman kay Senator Loren, alam mo, kung gusto mo talaga, bakit lilipat ka pa sa minority? Pwede naman natin pag-usapan sa majority. Magkakasama pa rin tayo. I'm open to that, sabi niya. Anyway, you can have that before your term ends or whatever. Una nang lumutang na may niluluto na namang coup sa Senado at si Legarda ang dapat itatalaga bilang SP. Tinawagan daw ni Lacson si Legarda noong linggo nang malaman niya ang issue mula sa isa sa mga kasamahan nila sa majority bloc. I was trying to call her. And then at around 8 o'clock, she called. Sabi niya, I came from the church, I heard mass. So sabi ko, ano ba talaga nangyayari? Sabi niya, it was being offered to me. He didn't want to name names, so I did not pursue. Pinayuhan daw ni Lacson si Legarda na kausapin si Soto. Sabi niya, don't worry, but I don't want to talk on the phone and nahihirapan ako. That was the exact words that she uttered. So sabi ko, kung gusto mo talaga, we cannot prevent you also. And it's your decision and we'll respect your decision. But you have to talk to Tito. Sabi, yeah, I'll talk to him tomorrow. Sabi niya, I'm just waiting for weeks and maybe it's still in Mindanao. Pero tila nabahala ang senador sa pahayag ni Legarda. Meron ako nararamdaman na parang hindi siya seminit sa sagot niya, hindi categorical. Kakasession kami ng Monday. Sabi niya, I'm waiting na for weeks. Remember, they're 9 in the minority. So kung makaka-12 sila, number 13 Senator Loren, kailangan nila ng backup na one more para siguradong kung hindi makarating si Senator Bato for obvious reasons. Secured pa rin yung 30 nila. Pero nanindigan si Lacson na intact ang mayorya. Siya rin daw ang nagsuggest na paupuin si Legarda bilang presiding officer noong Miyerkules para humupa ang tensyon. Ibinahagi rin ni Lacson ang kwento sa likod ng groupie nila na pinost ni Senador Kiko Pangilinan. We were gathered in the lounge and the usual tita-tit and then nag-groupie si Senator Kiko, nagtatanong siya, anong hashtag nito, ipopost ko. So almost simultaneously, we all shouted, power sharing. Para kay Lacson, posibleng may kinalaman ang umugong na kudeta sa Blue Ribbon Committee report sa flood control scandal. Base sa partial report, pinakakasuhan ng komite sina Senador Chis Escudero, Chingoy Estrada at Joel Villanueva. Kasi pwede kang pitch noong kabila is, you see, hindi naman tayo kayang protektahan ng present leadership. That could also be a selling idea, so to speak, na para makakuha ng members. What if the same thing happens to you and you will not be protected by the Senate leadership? Then, kaya namin gawin yan. Hinala rin ni Lacson may kinalaman din ang personal relationships sa pag-withdraw ng signatures ni Senador Mig Zubiri, J.V. Ejercito at Sherwin Gatchalian. Para mismo sa committee chair, mahirap at masakit ang kanilang rekomendasyon bilang kapwa senador. Pero kailangan daw sundin ang ebidensya. During the caucus, I explained to them, sabi ko, redundant na nga itong ginagawa natin because they accomplish na itong nire-recommend natin. While the committee is recommending that they be, Charged. Investigated further by the DOJ and or the Ombudsman, as the case may be, nandyan na rin talaga yun. That's the practical reality.
Ayon kay Senador Lacson, tapos na ang ginawang revision sa committee report at handa na siyang ipresenta ulit ito sa mga miyembro ng komite sa Lunes. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.